Ngunit kapag umasa ka sa Ama, hindi man magbigay yung inaasahan mo, may ibang gagamitin siya. Sapagkat ang inaasahan mo siya, hindi yung kapwa mo. Paano kung napihit ang damdamin at kaisipan ng kapwa mo nagbibigay sa iyo, ayaw na, nagsawa na, di ka nakakain, hindi ka na mabubuhay. Subalit, kapag ang Ama ang pinagharian mo at ang Ama ang pinanguna mo, kahit sino pa, nasawang-sawa sa iyo, hindi ka niya pagsasawaan. Lalo't higit ang may takot at may pagkilala sa Kanya, di ka niya iiwanan. Sapagkat pares kayong nagkakaisa at nagmamahalan. Kaya naman, ang gamitin niya ang kapwa mo'y pasalamatan mo, ngunit ang umayaw sa iyo'y huwag kang magagalit, kundi magpasalamat ka pa rin, ganap. Yaw na nga ang pagkilos ng Ama. Kaya niyang patubuin ang damo rito at kaya niyang patayin ito. Ngunit pagkapatay ng damong ito, kaya niyang pasibulin muli sa isang parte naman. Ibig sabihin, hindi namamatay ang pagdaloy ng kanyang kakayahan, hindi namamatay ang pagdaloy ng kanyang pagdamay, hindi namamatay ang pagdaloy ng kanyang kapangyarihan, at hindi mamamatay ang kanyang pagtulong. Kaya kapag siyang inasahan at hindi kapwa mo, ang alam mong wala ka, meron ka pala. Sapagkat may ginamit naman para sa iyo upang di mapatid ang pagtitiwala mo sa Kanya. Dahil totoo kang naniniwala, tapat kang naglilingkod, tapat kang sumusunod. Kaya pinakikita niya sa iyo kung paano mo siya pinaniniwalaan, nakatatalima ka, sinusunod mo siya, ang gagawin naman niya sa iyo ay paaaliwin ka. Mga mahal, paano kakamtan ito ng tao? Paano ito masusunod ng tao? Samantalang ang tao ay masawain nga ito. Maraming hinahanap na kakayahan sa sarili nila. At ang kapwa-tao ang inaasahan at inaasam-asam. Lagi niyong tatandaan, mabibigo ang tao na kapag ang inasahan niya ay kapwa-tao na lamang. Subalit, kapag ang inasahan mo'y Ama, inayawan ka ni Juan, si Pedro darating sa buhay mo. Sapagkat, pipihitin ng Amang lahat ng kalooban at kaisipan ng tao, ngunit ang matwid sa Kanya ay kailan may hindi. Sapagkat, ang matwid sa Kanya, pinananahan ng salita niya, nananahan ng kalooban niya. Ngunit, ang isang talusira, ang isang mapagpaimbabaw, kahit na araw at gabi, mabuti siyang magpakita sa kapwa nila. Ngunit, sa puso nila'y hindi, alam ng Ama, isang araw darating, kung anong kapaimbabawan ginagawa sa kapwa-tao, lahat ng ginawang hindi tama, gagantihan ng di marapat. Kaya't walang sayang sa pagtupad sa maganda, walang sayang sa pagtalima sa mabuti, walang sayang sa pagsunod sa Ama. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, lahat ng tao'y dapat magsikap na mabuhay sapagkat kailangan mong mabuhay. Kaya't lahat ng tao'y nagsisikap magkaroon sapagkat kailangan nilang kumain. Ngunit, hindi lahat ng nagsisikap para sa kanilang buhay, pinagsisikapan nilang makilala, matanggap ang Diyos Ama. Kaya't mapapalad ang nagsikap kilalanin siya at tanggapin, hinamak, kinutya, pinagtawanan, iniwanan, at nilait-lait man ang kapwa nila, masaya pa rin sila sapagkat ang Ama ang nagpapaligaya. Hanggang isang araw maunawaan din nila ng mga kapwa nilang hindi makaunawa sa mabuti nilang gawa kung tunay na mabuti ang kanilang ginagawa. Mga minamahal, ang kabutihan at pawang mabubuti, ang Ama ang nagbibigay ganti. Alam niya kung nagsusuri ka lamang sa dakong ito, naniniktik ka baga kung ano ang ginagawa rito at kung anong sinasabi rito. Alam niya rin kung totoo ang puso mo at ganap ka sa Kanya. Kaya't maliwanag ang katotohanan, sa puso, yun, doon nagmumula ang pagtibok para ikay makahinga. Ngayon, kung puro tinik na ito sa kapaimbabawan at kasamaan ng kalooban, di kaya ito, balang araw, ikaw din ang masaktan. Kaya, ang mabuting gawa, mabuti na darama. Ang mabuting pag-iisip,
mabuti na iisip. Ngunit, ang masamang pag-iisip, hindi lahat napababatid ang tama't tumpak at di lahat ng plano ng tao matutupad ang plano ng Ama. Lahat kapangyarihan niyang patupad ang dapat. Pagpalain kayo. Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sinong nagpapahaba ng buhay? Sinong magbibigay haba ng buhay? Sinong nagpapaiksi ng buhay? Hindi po Kaya umiiksi ang buhay ng tao kumisan dahil sa masamang ugali. Magmamagaling ka, nagmamagaling ka. Sinumbong mo yung kapwa mo tao kasi ang iniisip mo naiinggit ka kasi, nagseselos ka. Yung palang sinusumbong mo, mas may magagawa sa'yo, inunahan ka. Anong nangyari? Ngunit, tandaan ninyo, kapag mabuti ang plano mo, mabuti, kaakibat mo'y Diyos naman totoo. Kapag hindi maganda, akala mo, nanalo ka, yun pala, talo ka. Sapagkat ikaw mismo ang magdurusa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, hindi totoo ang sinasabi ng tao, kahit naman magkasala ka, makakaligtas ka pa rin. Hindi nga nila alam yung ginawa ko'y ganun Sabi ng Ama, anak, tandaan nyo, ang tuntungan ko'y lupa, ang tahanan ko'y kaharian ng langit. Kaya mga mahal, huminga nga kayong malalim. Saan nagmula ang inyong hininga? Bumuga nga kayo. Saan nagmula ang pagbuga nyo? Ang Ama kadaling gumawa ng paraan para mabilaukan ka. Ang Ama kay daling paraan na para ikay hindi na magising. Kaya yung nagpapalagay na malakas, masigla, malusog, kapag ginusto niyang hindi bumangon, di magising, isang araw, ganyan ang kamay at bibig niya. Huwag mayabang, sapagkat sabi ng Ama, hindi niyo hawak ang inyong buhay. Kahit nalaksalaks ang salapi na sa inyo, hindi nyo mapipigilan ang inyong buhay. Kaya, ang iba, impok, hanap. Aanhin mo yung inimpok mo't hinanap mo. Pag hindi ka na makapagsalita at sabi mo, di ba masarap yung kahit inuulam mo'y bagong, nakakatawa ka at nasasabi mong, salamat, Panginoon. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ayaw. King mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Mali umangkin at tanggapin. Maganda na itsura ni Jan. Ganda pala ng mata mo pag di pikit-pikit. Tantalizing eyes. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Itabi mo yung 2 basket para bukas naman yan. Di pa expired yan. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka parte-parte, winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig. Kabait naman ng aking nag-aalaga. Manalig kayo ang kinatanggapin. Party, party. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nalaglag yung isa. Pag mahirap ka, ganito lang ang tinapay mo. Hindi Fernando's, hindi Goldilocks, hindi sikat na bake shop. Masaya ka na. Ilan lamang sa mga sinambit na pangalan ng salitang tao yan. Subalit kapag may pera ka at mayaman ka sa ganitong gawain, di ka makikihala-hala, di ka makikiagaw, sasabihin mo, nakikiagaw ka, nakikihala-hala. Pero pag alis mo, ano ba yung tinapay yan? Nakala ninyo siguro, hindi nakikita yan. Nakikihala-hala ka lang, para kunwari lang, nakikiagaw-agaw ka. Pero hindi naman totoong sarap na sarap ka at nakikuha mo yan para kainin mo. Kaya, di ako sanay kumain yan. Bigay ko na lang okay ka na, sa'yo. Para lang mapakita, nakikiayon ka. So, balit ang totoo, hindi totoo sa puso mo. Kaya, pag uwi mo, dahil di ka totoo, wala ka rin natanggap, tao. Sapagkat minasdan mo'y tao, tinanggap mo'y hindi totoo. Buhay bang Ama? Kaya, maglihim kayo sa kapwa nyo. So, balit sa di nyo nakikita, huwag kayong magsinungaling. Buhay bang Ama? Ba't mo alam Apo Kunching yan? Malay ba ni Apo Kunching yung sinasabi niya? Kung ito'y pinag-aaralan niya, hindi na siya lalabas sa inyo. Mahirapan ang utak niya. Magmemoryang kahaba-haba ng sinasabi sa inyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Subalit, kung tuwiran niyang sa damdamin nyo't kaisipan tapat at totoo kayong tumanggap, sa di nyo namamalayan, tigpipiso lang kay candy na yan. Ano ba kung di ako nakakuha? Kinakain ko kay mga imported na candies. Kaya may S, candies. Marami kasi siyang candies na mga imported. Sabi ng Ama, tandaan mo anak, local ka lang. Hindi ka imported. Kaya wag mong hamakin ang gawa mo sa Pilipinas. Alam kong may magagawa ang Ama. Kumisa ng tao, salita ng salita, di niya alam ang sinasabi niya. Pag natukal naman at nabisto, nagsisinungaling. Hindi ko sinabi yun dahil ayaw niyang umamin. Napapahiya raw siya. Makapaglilihim ka ba sa nakarinig sa'yo? Hindi ka man umamin sa kapwa mo, di mo man aminin sa kapwa mo, hindi magluluwat sisingilin ka sa kasinungalingan mo. Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Sapagkat wala namang malilihim. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, ba't ganun magsalita nga po Kunching na yan? Ba't nang gagalit? Bakit ka naman nagalit? Ikaw ba iyon? Di pagka nagalit kay namin mong ikaw yon, galit ka. Ba't ka nagalit? Hindi ba dapat ikay matuwid?
Hindi ba dapat ikay umamin? Wala namang lumapit sa'yo. Hoy, sinungaling ka. Ba't ka nagalit? Dahil nagitgit ka, ikaw mismo, napaamin ng sarili mo. Ganun ka. Hindi ba ang isda nakukuha sa sariling bibig? Kung di ka nagsalita, walang nakapagsabi sa iyong kapwa na ikay ganun, hindi, sinabi mo sa Ama, patawad po. Ako po iyon eh. Hindi man po alam ng kapwa ko, kilala mo po ako, patawad po. Baka natuwa pa siya sa'yo. Baka sinabi niyang, anak, ngayon din, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Alam kong may magagawa ang Ama. Marami nang hihingi kasi sabi nila, ay, ganun pala ka, alam. Siya po, kunching walang alam, may mata siyang nakatitig. Kayo'y tinitingnan, ngunit hindi kayo makikita pag uwi ninyo sa tahanan ninyo, hindi niya alam kung saan ang bahay nyo. Kaya lamang, yung bumuhay sa inyo, kahit siyang kayo, dinig, kita kayong lahat. Buhay bang Ama? Pagod ka na ba, anak? Pagod ka na ba, anak? Ba't ka ganun mag-itcha? Parang walang ka patumangga. Habas ng habas, hagis ng hagis. Ganyan ang Ama. Sa buong daigdig, hagis siya ng hagis ng pagpapala niya. Hasik siya ng hasik ng mga binhi niya. Kaya lamang hindi lahat ng lupa ay mataba. Kaya hindi lahat ng lupang kanyang hinasikan, nagsitubo ang hinasik. Kaya mapapalad ang matabang lupa na tinubuan ng kanyang mga binhi. Sila ay makikinabang sa buong panahong sa lupa'y nananahan, hanggang sa sila'y mamatay, gayon pa rin naman, mabuti nilang kakamtan. Pagpalain kayo, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Panginoon. Ano po? Nainitan po ba kayo? Mainit po ba? Sa init ng panahon na yan, kung walang hangin, ano kayang mararamdaman mo? Ngunit napakabait po ng Diyos, ano? Napagsasabay niya ang init at hangin upang nararamdaman mo man ang init ng araw, ang lamig naman ay pumapasok sa buo mong kalamnan. Ganyan po ang Ama. Pinadarama niya ang init ng pagmamahal. Pinadarama niya ang masarap niyang pagkalinga. Naway maramdaman nyo upang siya'y damhin at makilalang lubos. Araw at gabi, siyang pangunahin at paghariin. Upang sa gayon, sa isip, hindi ka makakalimot. Sa puso, hindi siya mamamatay. At kapag siya'y nasa isip at damdamin mo, buong panahon, mararamdaman mong may Diyos kang kumakalinga, hindi ka pinababayaan, kaya huwag kang magdamdam, magtampo, magalit. Ika'y matutong lumapit sa Kanya. Pagpalain kayo, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Sa pangalang Heso Kristo, tanggapin ninyo ang liwanag ng buhay. Banal na Espiritu, paghahari walang kamatayan, tamasahin nyo ng lubusan. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tingnan nyo nga po ang katabi nyo. Tingnan nyo katabi nyo. Katulad ba ng mukha nyo? Katulad po ba ng mukha nyo? Hindi kayo magkawangis ang itsura, pero pares lang ang mukha nyo. May pisngi kayo, tama po ba? Pare-pares kayong may pisngi.
Pag wala pong pisngi ang isa sa inyo, pingas ang pisngi niya, hindi po siya tao. Buhay po ba ang Diyos? Paano po kung napingasan lang at siya inopera? Oo nga, tao pa rin siya, pero mukha siyang hayop. Buhay ba ang Diyos? Ano po ibig sabihin? Kaya, huwag mag-asal, hayop. Mag-asal, yun. Kaya po iniba ng Diyos ang hayop at saka tao dahil dapat magkaibang hayop at tao. Ang hayop ay asal, walang isip. Ang tao dapat magkaasal, may isip. Dahil ang tao ay may sentido kumon. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Tingnan nyo nga po uli yung katabi nyo sa kabila naman. Magkaedad ba kayo? Yan ang tao. Dito sa mundo, sama-sama ang tao. Bata't matanda, lalakit babae, isang Diyos ang pinagmula nila. Tanungin nyo nga sarili nyo kung isang Diyos lang sinasamba nyo. Sige nga po. Anong sagot? Isang Diyos. Kung isang Diyos, dapat pare-pares kayo ng pag-ibig. Hindi sakim, hindi gahaman, hindi makasarili. Kundi isang Diyos, lahat kayo'y magmahalan. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tumingala nga po kayo, tumagos ba sa langit itong lugar na ito? Wala po, no, hindi tagos dahil may bubong. Lumabas po kayo at dumingala kayo sa langit, tumagos po ba sa loob? Hindi, dahil di nyo rin alam ang nasa loob niyan. Ngunit ang bumuhay sa inyo, alam niya kung anong laman doon. Kaya't di nyo siya makikita at di nyo mararamdaman kung sino siya. Kung di nyo siya hanapit, hindi nyo masusumpungan. Paano nyo naman siya hanapin? Nasaan ba siya? Nasaan ba siya? Nandun ba siya? Nandito ba siya? Nandyan ba siya? O nasaan ba siya? Hindi nyo siya makikita kahit saan nyo hanapin. Kahit na kayo'y lumipad ng lumipad, kahit saan, hindi nyo siya makikita. Saan nyo mararamdaman at makikita? Sa gawa nyong mabuti at sa puso nyong may pag-ibig. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Ngayon, hawakan nyo nga ang katabing nyo. Pagdaitihin nyo nga yung palad nyo. Magkatumbas ba yung palad nyo? Magkasinglapad ba? Yan ang katotohanan. Kahit kayo ay magkasing edad, hindi ninyo mapaglalapat ang palad nyo. Ngunit ang Ama, may lalapat sa inyong palad niya. Kung dadamin nyo siya, siyang tagapagtaguyod nyo kahit saan dako. Buhay ba ang Ama? Tumiting nga kayo kung pare-pares ang ilong nyo. Yan ang patuto ng Ama. Kahit hindi pare-pares ang ilong nyo, sa ilong nyo nagdadaan ang hininga nyo. Anong naiba? Kaya, kung kilala nyo siya at nararamdaman nyo siya, ang isang hininga nyo'y ilalagak nyo't ilalaan sa Kanya, sapagkat alam nyo, kapag binawi niya yan, kahit sino ka papatay ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang bawat araw mo, ang bawat gabi mo, alalahanin mo, di sa iyong buhay mo. Hindi mapapalitan ang buhay mo. Hindi mabibili ang buhay mo. Kundi, ang bumuhay sa iyo, alam niya lahat kung ano magiging buhay mo. Kaya sa Kanya mo'y bigay, sa Kanya mo'y lagak. Maghanap ka man ng gusto mo, huwag mo siyang kalilimutan. Sapagkat ang gusto niyang itagot, di mo makita, di mo malalantad sa mata mo. Ngunit, at pasubali, hindi mo man hinanap ang magandang buhay. Kung siya'y hinanap mo, mapapaganda na, mapapabuti pa ang buhay mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya kung lahat lang ng tao susunod sa Kanya, mayroon bang masamang buhay? Mayroon bang masamang ugali? May masama bang pag-iisip? May masama bang budhe? Wala. Lahat ay mabuti, lahat ay mapapabuti. Pagpalain kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Sa init ng araw na yan at panahon, pag kumulo ang dugo nyo't lumapot, nag-init ang ulo nyo,
kayo kaya'y mararamdaman? Di ba, tikihin kayo? Kaya, huwag na kayong mag-init ang ulo. Huwag na kayong magngit-ngit. Sapagkat walang kapalit ang init ng ulo at galit, kundi sakit. Buhay bang Diyos? Subalit ang pag-ibig, ang kapalit ay galak. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Kabilis nyo naman po magsalita po, kunsing, para kayong rapido. Yan ang patotoo. Hindi pinag-aaralan ang sinasabi sa inyo. Sapagkat kung pinag-aaralan at minimemorya, maaring may mabaktaw at isipin muna. O, tingnan ang kodigo. May kodigo. Dahil walang kodigo, ay, di ka kodigo. Kodigo. Tama. Kodigo. Tinama mo pang aral at salita ko. Ganyan ang tao. Mali kayan, mali. Itatama ko. Sinong magtatama sa salita ng Diyos mo? Lahat ng salita niya ay tama, tumpak, totoo. Huwag mong palipitin, huwag mong bakliin at huwag mong ilisya. Itama mo sa isip mo, matatama ka sa Kanya. Pagpalain kayo. Hindi ka naman Diyos, tama. Ngunit walang Diyos na bumaba para nagsalita sa tao sa lupa. Mula sa simula, hindi bumaba ang Ama at sinabi niyang, hoy, halikay dito, pangangaralan ko kayo. Lahat ng ginamit niya ay taong katulad nyo at ang salita niya ay kanyang binababa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, sumainyo ang paghaharing walang maliw, nang damhin nyo sa kalooban nyo ang kagalakan na kanyang bubuhayin dahil may pagmamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anak, kaya nagpipitak-pitak yan, kulang na siya sa tubig. Kaya inom ng inom ha, inom ng inom. Kulang sa tubig. Inom ng inom, ha? Tapos ilamusan, pero hindi na siya masyadong mainit. Ano? May bukas pa. May mission po kami. Ano po? Malayo-layo rin po yun eh. Dahil parting Manila po yun eh. Dahil kayo naman po'y mabait, may paan naman kayo para bukas. Kung lolobin nyo, makakatungo kayo rito. Ngayon, kung ayaw po ninyong magtungo, hindi po tayo magpipilitan at di kayo pipilitin, lamang din nyo po ako mapipigilan dahil may takda yung oras ko. At hindi naman po tao pinaglilingkuran ko eh. Kaya ang gagawin po natin, parte-partisyon. Tama po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo at maliwanag yung kamtin ang pangunawang tigib ng pagmamahal. Kung sasabihin mo naman, kalayo ko po. Pagkatapos ngayong pagdating ko, hindi man lang pala mas nakakausapin, alis na. Kaya nga po sinabi ang gawain walang takdat, walang oras Tama po ba? Yan na nga rin po ang patotoo na ang Diyos, dapat ikaw ang nagtitiis sa Kanyang maghintay. Huwag ikaw ang lagi niyang hinihintay. Sapagkat kung lagi Kanyang hihintayin, pagsasawaan ka rin. Ngunit kung ikaw maghihintay sa Kanya araw at gabi, may bibigay. Tama po ba? Yun ang totoong pananampalataya at pananalig. Laging umaasa, laging nagtitiwala sa Kanya. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Di po kayo magtatanong. Wala po kayong tanong. Wala rin po akong tanong. Kaya tayo wag nang magtanungan, tayo magsilisan. Buhay po ba ang Diyos? Wow! Sarap! Thank you. Cecilia.